Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ano? Magkano ba? Tanong lang ha. Magkano ba? Totoo ba ang chismis na meron daw pong isang senador na nanghingi daw po ng 1 bilyon para protektahan ang pangalan ng mga diskaya? Kaya mapapansin ninyo, no? Mga minamahal, wag na lang nating i-mention, pero kita, oo, yung galawan ng isang senador. Kung paano niya ipagtanggol itong mga diskaya. Now, anyway, meron tayong pag-uusapan. Talagang nagkaroon ng bakbakan. Ching, 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 ching. Diba? Sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon, merong naguhugas kamay. Basahin natin ha. Ang sinasabi nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, sabi ni Marcoleta, ang batas po ang aking sinusunod. Ay, naks. Senator Dante Marcoleta has denied the allegation that he is protecting Sara and Curly Diskaya, who are linked to alleged anomalous project under the Department of Public Works and Highways, or DPWH, during the Senate Blue Ribbon Committee hearing on Tuesday, September 23. So Marcoleta clarified that he is simply following the law, not siding with the diskaya. You are following the law pero sinungaling ka? Di umano? Pwede ba yun, mga minamahal? You are following the law, pero nagsisinungaling ka. Di umano. So, ngayon kasi ganito. Si Ping Lacson, nag-call out. Kinall out niya. Kasi, syempre, nagpa-interview din tong si Ping sa Billionaire News. So, pinupunan ni Ping na bakit parang, pinoprotektahan ni Senator Rodante Marcoleta. Actually, hindi lang si Ping yung nag-call out, even itong si, di ba, mga minamahal, si Remulla, Jesus Crispin Boying Remulla, di ba, na talagang kino-call out. Diba? Madami nag-call out. Si Tito Soto, di ba, may mga pahapyaw na salita. So, sa madaling sabi, parang nagkakaisa ang mga senador na bakit parang tila baga kinakampihan ni Senator Rodante Marcoleta ang mga diskaya. And balak pang ilagay sa Witness Protection Program na in the first place, paano mo ilalagay sa Witness Protection Program or WPP itong mga taong to, unang-una, sangkot sila sa korupsyon at anomalya. So, ang mga nilalagay lang dyan, yung sa madaling sabi yung mga malilinis ang konsensya, yung mga taong willing na magsalita ng katotohanan. Dito na nga papasok. Dapat kasi ibalik yung nakaw, yung ninakaw ng mga diskaya. Yan yung kino-call out ni Boying Crispin Remulla. Sabi nga dito, the senator's remark came after heated exchange with Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, who had earlier questioned the couple's application for witness protection. So, pinipilit ni Secretary Remulla na kailangan magsoli ng pera mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman daw talaga sa batas yun. Yan yung sabi ni Rodante Marcoleta. Mga minamahal, hindi nyo ba alam, may na-research tayo. Nag-research si Mima. Nasa na yung ni-research natin? Ito according to the law, malinaw na nakasaad sa Witness Protection Program, Security and Benefit Act or RA 6981 ang mga saksi na may mahalagang testimonya laban sa korupsyon o krimen ay maaaring tanggapin ng Witness Protection Program. Pero may catch. Dapat sila ay credible witness. Ibig sabihin, dapat totoo ang kanilang mga sinasabi at may basihan. 'Di ba? Kapag napatunayan na nagsisinungaling, maaari pang bawiin ng proteksyon at pwede pa silang kasuhan ng perjury or obstruction of justice. Ngayon, ano ba yung pinu-point out natin dito? Halimbawa, nakapagbalik ng nakaw ng bayan, itong mga diskaya, ibig sabihin na totoo, na willing silang makipag-cooperate dito nga po sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi tingnan nyo si Bryce Hernandez, yung kotse niyang Ferrari, Lamborghini,
ibinalik niya. Kasi nandoon yung ano niya eh, yung willingness niya. 'Di ba? Na magsabi ng katotohanan. Pero yung mga diskaya ni Piso, ni Kulangot ni Piso, wala pang binabalik. So, how come? 'Di ba na dapat ilagay sila sa witness protection program? Eh, in the first place, 'di ba, may history sila ng corruption, involved sa krimen. So, paano tatanggapin sa WPP yung mga taong yan? Tangina, niloko na nga tayo, magpapaloko pa tayo. 'Di ba? Bilyon-bilyon ang pera ng mga diskaya. Tandaan ninyo, mga minamahal. Tapos gusto nilang magkaroon ng protection galing sa gobyerno. Abay, ang tataas naman ng double standard ninyo. Nakakaloka kayo. Grabe naman ang mga lola ninyo. Di ba nakakatawa? Bilyon-bilyon ang mga ninakaw di umano ng mga diskaya, tas hihingi pa kayo ng protection sa gobyerno? Ay, di pangalawang budol nyo na yan sa ating pamahalaan. Ang titindi naman ng mga pagmumukha ninyo. Di ba? Kaya dito nagbanggaan itong Senator Rodante Marcoleta at itong si Boy Remulla. Kasi si Remulla, gusto niyang ang pinopointed ni Remulla, mga minamahal, bakit natin bibigyan ng proteksyon kung meron silang mga anomalyang dala-dala? Di ba? Ngayon naman, itong si Marcoleta, nagtuturo ng batas. Wala naman kasi sa batas yan. Di ba? At saka, although may point si Marcoleta na, paano ba natin malalaman kung magkano ang halaga na ibabalik nila? Although may point siya doon, pero ang sinasabi lang ni Remulla, kahit magkano basta magbalik. Di ba? Para masabi nating sincere. So, sabi ni Marcoleta, wala naman daw pong promosyon na kailangan muna magsauli ng pera bago bigyan ng proteksyon. Baka lang ha, kasi mayroong bali-balita na baka hindi mo na matanggap yung TF mo pag ibinalik. Charis. Okay, wala tayong mini-mention kung sino yun ha. Kasi mayroon daw pong isang senador na humihingi ng 1 bilyon. Para daw, bigyan ng proteksyon ng mga diskaya. Diba? Baka minaman. Pero kung iisipin natin, kung sadyang nagsisinungaling ang mga testigo, hindi ba't mismong credibility nila ang mawawala? Diba? At kung wala kang credibility, paano ka magiging qualified sa WPP? Diba? Kaya mga kababayan, dito pumapasok ang takot ng taong bayan na dapat supposedly ang witness protection program nagagamit sa tama. Diba? Pero bakit ang witness protection program ngayon ay ginagamit sa mga taong sangkot naman sa anomalya? Nasaan ang hustisya doon? Ginagamit para sa mga malalaking sindikato? Ginagamit para sa mga sinungaling? Ginagamit para sa mga walang essence na batas? At nagiging shield pa ito ng mga mandaraya. Kinang-inang yan, mga minamahal. Imbes na proteksyon sa katotohanan, diba? Abay mukhang nababahira ng katiwalian at kredibilidad na ngayon ang Witness Protection Program dahil nga po dito sa ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi kung makikita ng tao, mga minamahal, na pinapaboran ninyo ang sinungaling, o saan ba tayo lulugar? Nasaan ang hustisya, mga minamahal? Kaya ngayon, kung balik tayo sa tanong, nasa batas ba na bigyan ng proteksyon ang mga nagsisinungaling? Di ba hindi? May requirement ba ang Witness Protection Program na dapat sinungaling ka para kasama ka sa WPP? Di ba wala? Di ba? Dahil ang requirement sa WPP ay simple lang. Una, dapat credible ka. Dapat may katotohanan yung sinasabi mo. Kung may mga politiko o opisyal na ginagamit ang batas para ipagtanggol ang mga taong may bayad ng kasinungalingan, abay mga minamahal, pang-aabuso na yun. Mag-isip-isip na kayo. Hindi na yan for public servant yung ginagawa. For personal interest na yan. Kaya mga kababayan, bantayan natin to. Siyempre, dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa mga diskaya eh. Hindi lang ito tungkol kay Marcoleta or kay Remulla. Ito ay tungkol sa integridad, credibility, mga minamahal, ng ating batas, ng ating bayan. Diba? Kung kakampi ba tayo ng katotohanan, or kakampi tayo ng kasinungalingan. So, mayroon akong ipapanood na video kung saan nagkakaroon na ng tensyon. Diba? Away-away na sila. Alright.
has the prerogative or the right to make judgment. No. That's my perspective. No? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with us. You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudicial. Kaya sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Okay, kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still investigating. Mr. Chair, nag-i-investigate muna tayo. The point is, an investigator cannot be judged this time. Do not judge. We are not judging. Ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo Are you trying to steal the show? No. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial question. I am sinasabi ko, Mr. Chair, sinabi ko na sa'yo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Saan mo kayo magbibigay ng opinion? Why did you choose, for example, Bryce over to this guy? My opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Ano yung opinion? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa this guy. Bakit gano'n? Why are we trying to prejudge this? Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are you so protecting? Why are you so protecting? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi nyo sinasabi, I am protecting of the Vizcaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply, they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Session is resolved. Mr. Alcantara, you proceed. Okay. Nakuha nyo naman diba yung punto? Nag-aaway-away na sila. Why are you protecting the Vizcaya? Why are you stealing the show? Why na bakit parang mas pinapakita nyo mas credible itong si Bryce? Nasagot na natin yan sa ating content kanina. Bakit nga ba mas mukhang credible itong si Bryce? And bakit mas karapat dapat na ilagay si Bryce sa WPP? Una, sinauli niya mga ninakaw niya at aminado siya na meron talaga siyang ninakaw. Yung Lamborghini, yung Ferrari, masakit yun, pero binalik niya. Yung mga Vizcaya, wala. 'Di ba? And ikaw na din mismo yung nagsabi, 2022 lang onwards ang dapat magitin ng mga kongresista. And most ng mga kongresistang binanggit mo, yung mga pumirma dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tapos, ganyan ka umasta, Senator Dante Marcoleta? Tama ba yun? Ha? Diba? Ano ba yung mga palusot na yan? Wala sa batas daw. Wala din naman sa batas ang pumotekta ng sinungaling. Bakit ganun itong si Rodante Marcoleta? Kaya hindi siya tatanggapin sa WPP. Kasi nga sinungaling. Ano yung pinaglalaban mo? Ano yung pinuputak ng butsi mo? Kaya pumuputok yung issue na meron daw. Totoo ba? Di umanong senador na nangihingi ng 1 bilyon para protektahan ng mga Vizcaya. Diba? Parang naging alkansya ang mga Vizcaya ng mga mapaglarong politiko. So, may nag-comment, sabi ng ating kaibigan, we stand by Senator Lacson. The more na huwag na maging snake witness sa mga Vizcaya. Bakit po ganon? Si Senator Rodante Marcoleta, napakainit. Umiinit. Alam niyo, dapat tanggalin muna si Marcoleta dyan kasi parang ang nangyayari, obstruction of justice ang ginagawa. Para lang kung ako'y tatanungin. Kasi imbes na patuloy na ma-reveal ang mga revelation, parang hinaharangan niya na mai-reveal ang mga katiwalian dyan sa gobyerno ng gugulo. Diba? In my own opinion lang mga minamahal. Alright, so kayo, ano yung masasabi ninyo? Diba?
Pahingi lang ako ng comments, likes, and share mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and always hit ninyo ang notification bell para laging nagno-notify ang ating mga video dyan sa inyo. Maraming salamat at ingat mga kababayan.